Kumusta ho kayo? Magandang gabi, sister. Okay lang po, magandang gabi po. Naririnig niyo ako? Opo. Okay. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Amma ba'd. Una sa lahat, sister, ay dalangin natin sa Panginoon. Naway kayo ay kanyang ingatan mula sa lahat ng mga masasama. Dalangin natin sa kanya. Pagkalooban niya ng maraming mabubuti ang maikling oras natin ngayon. Uh, ang bibigyan po natin ng maikling paliwanag tungkol sa isang bagay na kung saan lahat po tayo ay pinagsusumikapan natin na maipagkaloob natin sa ating mga sarili ang isang bagay na ito. Sa lahat ng ating mga pagsusumikap, wala tayong layunin maliban lang sa paano natin maibigay, maipagkaloob sa ating mga sarili ang kaniyang tunay na kabutihan. So nagkakaiba lang yung mga opinion, pag-uunawa ng mga tao. So ang hanapin natin kung saan po tayo makakasigurado na ang matahak natin na daanan ay yung totoong daanan na papunta sa tunay nating tagumpay, tunay nating kabutihan. I-direct natin ito sa anuman na ibinigay ng payo ng Panginoon. Kapag ang Panginoon siya ang magbibigay ng payo, doon po tayo makakasigurado dahil sa kabilang sa mga katangian ng Panginoon, hindi siya magsisinungaling kapag siya ay magsasalita, hindi siya magsisinungaling kapag siya ay magkukwento, hindi siya magsisinungaling. So ibig sabihin, lahat ng kanyang binitawan na salita ay lahat ito ay katotohanan. Ano ang sinabi ng Panginoon bilang advice niya sa atin para malaman po natin, maunawaan natin kung ano ang totoong tagumpay, ano ang tunay na tagumpay ng ating mga sarili. Ito ay kanyang binikas sa lingwaheng Arabic. Sabi niya, wa'amalu saliha. Ang ibig sabihin na wa'amalu saliha, gumawa kayo ng mga gawain na ang tawag sa kanya ay saleh. Ang ibig sabihin ng saleh ay mga gawain na katanggap-tanggap sa kanya. So mauunawaan natin dito na ang gawain ng mga tao dito sa mundo, dalawang klase. Unang klaseng gawain ay hindi naman katanggap-tanggap sa Panginoon. Pangalawang klaseng gawain ay gawain na katanggap-tanggap sa Panginoon. So magkaiba ang dalawang klaseng gawain na ito. Yung gawain na hindi katanggap-tanggap sa Panginoon, kahit sabihin natin na napapakinabangan natin ito dito sa mundo, pero may hangganan ang pakikinabang natin sa Kanya. Dahil sa bawat isa sa atin ay may itinakdang oras na tayong lahat ay mababawian ng buhay. Walang sino man sa atin na makakaligtas sa ganitong pangyayari. Kahit yung mga mayayaman, kahit yung mga matataas ang kanilang posisyon, o so walang sino man makakaligtas sa ganitong pangyayari, yung tayo ay mababawian ng buhay dahil sa ito ay nakasulat na sinabi ng Panginoon, kullu nafsin dha'iqatul maut, lahat ng may buhay makakaranas ng kamatayan. So kung ganito ang buhay natin dito sa mundo,
masasabi po natin na yung mga bagay na ating mga gawain na hindi tinanggap ng Panginoon, kahit sabihin natin na napapakinabangan natin dito sa mundo, pero hindi kompleto ang pakikinabang natin sa Kanya, dahil sa kapag tayo ay mabawian ng buhay, mawawala, hindi mapuputol yung pakikinabang natin sa Kanya. Ito ang unang klaseng gawain ng mga tao dito sa mundo, mga gawain na hindi naman katanggap-tanggap sa Panginoon. So pangalawang klaseng gawain na gawain ng mga tao dito sa mundo, mga gawain na katanggap-tanggap sa Panginoon. Ano ang halaga ng ganitong klaseng gawain? Ang ganitong klaseng gawain ay mapapakinabangan natin dito sa mundo, higit lalo ay mapapakinabangan natin doon sa kabilang buhay. So magkaiba ang dalawang klaseng gawain na ito. So isa sa nararapat mapaniwalaan ng taong gusto niya ibigay sa kanyang sarili ang kanyang tunay na tagumpay, ay paniwalaan niya na ang klaseng buhay na pinagkaloob sa kanya ng Panginoon, buhay na walang hangganan. Ibig sabihin, kahit tayo ay madatnan ng kamatayan, may oras na tayo ay babangon muli. Bakit? Dahil sa ipagpatuloy natin yung buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Saan natin ito maipagpapatuloy? Doon sa tinatawag na kabilang buhay. So, ang kabilang buhay, mayroong dalawang lugar na pinaghanda para sa atin. Mayroong dalawang lugar na nakalaan para sa atin. Kung hindi man tayo mapadpad sa paraiso, doon tayo makakatuloy sa impyerno. Ito ang dalawang lugar. Kapag tayo ay makapasok sa paraiso, lahat ng mga bagay na mga kabutihan na ating mapapakinabangan doon sa paraiso ay ang klaseng pakikinabang natin sa Kanya ay habang buhay. Bakit? Dahil sa kailanman hindi tayo mababawian ng buhay kapag tayo makapasok sa paraiso, dahil sa wala na yung kamatayan, katulad ng nabanggit sa isang salita ni Propeta Muhammad, na kapag makapasok ang mga tao sa paraiso at makapasok ang mga tao sa impyerno, kakausapin sila ng Panginoon na nasa tabi niya ang isang tupa, at sasabihin ng Panginoon sa kanila, o mga tao sa paraiso, mga tao sa impyerno, alam niyo ba yung nasa tabi kong isang tupa? At sasabihin nila, alam namin yun ang kamatayan. So sasabihin ng Panginoon sa kanila, yung kamatayan, siya naman ang papatayin. O kayong mga tao sa paraiso, mananatili kayo sa paraiso na habang buhay, o kayong mga tao sa impyerno, mananatili kayo sa impyerno na habang buhay. So, ang nararapat po sa atin ay idagdag natin sa ating pagsusumikap. Kung nais natin ibigay, ipagkaloob sa ating mga sarili ang kanyang tunay na tagumpay, idagdag natin sa ating pagsusumikap yung mapagsumikapan po natin yung mga bagay na mapapakinabangan natin doon sa kabilang buhay. So, katulad ng sinabi ng Panginoon, wala tayong mapapakinabangan doon sa kabilang buhay maliban lang sa yung mga gawain na katanggap-tanggap sa Kanya. Ano naman ang mga gawain na katanggap-tanggap sa Kanya? Alam natin na tayo ay kabilang sa mga linikha ng Panginoon. Mayroon siyang layunin sa Kanyang pagkalikha sa atin. Katulad ng nabanggit, o katulad ng Kanyang sinabi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hindi ko linikha ang mga tao, mga engkanto, mga tao, maliban lang sa ako ay kanilang sambahin. So yung sinabi niyang pagsamba sa Kanya, ito ang layunin niya sa Kanyang pagkalikha sa atin. At ito rin ang matatawag natin na mga gawain, mga pag-uugali,
mga pananalita na katanggap-tanggap sa Kanya. So lahat na ang tinatawag na pagsamba sa Panginoon hindi lang isang klase, napakaraming klase. So lahat ng mga klaseng pagsamba sa Panginoon, lahat ito ay napapaloob sa relihiyon ng Islam. So ang ibig sabihin, lahat ng nilalaman ng relihiyon ng Islam, lahat ito ay mga uring pagsamba na katanggap-tanggap sa Panginoon. Kapaki-pakinabang dito sa mundo, higit lalo ay mapapakinabangan natin doon sa kabilang buhay. Mapapakinabangan natin doon sa ating mga libingan. Mapapakinabangan natin doon sa mga lugar na ating madadaanan doon sa kabilang buhay. Kaya ang nararapat sa taong nais na ibigay sa kanyang sarili ang kanyang tunay na kabutihan, isuko niya ang kanyang sarili sa anuman ginawa ng Panginoon na layunin niya sa kanyang pagkalikha sa atin. Na ang nararapat sa kanya, isuko niya ang kanyang sarili yun ng Islam. So ngayon, ang dapat natin malaman kung paano po natin maisusuko ang ating mga sarili sa relihiyon ng Islam. Magaganap ang pagsuko sa sarili sa relihiyon ng Islam, ito ay sa pamamagitan lamang ng isang hakbang. Ano ang tinatawag ng isang hakbang? Siya yung pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Panginoon. Ang pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Panginoon ay napapaloob dito ang tatlong bagay. Ang unang bagay, ang paniwalaan ng ating mga puso, walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah. Pangalawang bagay, at paniwalaan ng ating mga puso, si Muhammad ay kanyang sugo at alipin. Pangalawang bagay, ano man ang pinaniwalaan ng ating mga puso, nararapat po natin ay ito bigkasin sa pamamagitan ng ating mga dila o bibig. Pangatlong bagay, ano man ang pinaniwalaan ng ating mga puso, binikas ng ating mga bibig, nararapat natin ito isabuhay sa pamamagitan ng bawat bahagi ng ating katawan. Kaya kapag nabuo po natin ang tatlong bagay na ito, tayo ay nakapasok sa relihiyon ng Islam. Tayo ay matatawag na isang Muslim. Tayo ay matatawag na isang alipin ng Panginoon na isinuko niya ang kanyang sarili sa layunin ng Panginoon sa kanyang pagkalikha sa kanya. Tayo ay matatawag na isang alipin ng Panginoon, nagbalik loob sa kagustuhan ng Panginoon. Alam natin ang isang alipin ng Panginoon na siya ay nagbalik loob sa kagustuhan ng Panginoon, pinaghandaan siya ng Panginoon na napakaraming mahalagang bagay. Kabilang sa mga mahalagang bagay na ito, kahit noon ay nakagawa ng hindi mabibilang na kasalanan. Ilagay natin na napuno niya kasalanan ng mundo na ito dahil naman sa siya ay nagbalik loob sa kagustuhan ng Panginoon, maipapatawad ng Panginoon para sa kanya ang lahat ng kanyang nagawang pagkakasala. So hindi uburahin ng Panginoon ang lahat ng kanyang nagawang pagkakasala, hindi lang sa uburahin ng Panginoon, kundi papalitan pa ng napakaraming mahalagang bagay. So ganito kahalaga ang simpleng gawain na ito. Kaya sa atin naman, kung mayroon tayong naunawaan ng isang bagay na napakahalaga, samantalahin natin ito. Dahil sa tayo mismo ang nakakaalam, hindi natin hawak ang ating buhay, hindi tayo makasigurado kung tayo ay aabot sa mga susunod na mga panahon, susunod na mga araw. Para tayo makasigurado, sister, ay isabuhay natin yung unang hakbang sa pagsuko sa sarili sa layunin ng Panginoon sa kanyang pagkalikha sa atin. So isabuhay natin yung pagsasaksi na katanggap-tanggap sa kanya. Sundin niyo ako sa anuman bibigkasin. Kung bigkasin natin ito muna sa lingwaheng Arabic, tapos i-translate natin sa lingwaheng Tagalog para maunawaan natin kung ano ang ating binibigkas. So itaas natin, sister, ang ating kanan na kamay, ang ating hintuturo. Ganito. Ito ay sinyalis, sister, na ang ating
ang nararapat sambahin ay isa sa kanyang mga katangian na siya ay nag-iisa, wala siyang katambal, wala siyang kaagaw. Ibig sabihin, hindi tayo pwedeng magkaroon ng dalawang Panginoon, di kaya maraming Panginoon, dahil sa kung maraming Panginoon, o di kaya dalawang Panginoon, sigurado na sila ay magkakaagawan ng kagustuhan. Kapag magkaagawan sila ng kagustuhan, magugulo po tayong mga linikha. So ito ang kahulugan. So lakasan natin na sister ang ating pagbibigkas. Continue ako sa aking bibigkasin na pakita niyo Sis, sister yung taas kanang niyo po kamay yung niyo. kamay niyo. Yan. Okay. Ashhadu. Asyhadu. Lakasan niyo sister. Ashhadu. Asyhadu. Allah. Yung mic po niyo, sis. Sis, yung mic niyo. Ilapit niyo po yung mic. Okay, ulitin natin. Ashhadu Asyhadu. alla Allah. ilaha Ilaha. illallah Illallah. wa ashhadu Wa asyhadu. anna Anna. Muhammadan Muhammadan. abduhu Abduhu. wa rasuluhu Wa rasuluhu. wa ashhadu Wa asyhadu. anna Allah. Isa Isa. abduhu Abduhu. wa rasuluhu. Wa rasuluhu. Ako ay sumasaksi Ako ay sumasaksi na walang Diyos na karapat-dapat na walang Diyos na karapat-dapat sambahin sambahin maliban kay Allah, maliban kay Allah, at ako ay sumasaksi at ako ay sumasaksi na si Muhammad na si Muhammad ay kanyang sugo ay kanyang sugo at alipin, at alipin, at ako ay sumasaksi at ako ay sumasaksi na si Jesus na si Jesus ay kanyang sugo ay kanyang sugo at alipin. at alipin. Allahu Akbar. Congrats sa iyo, sister. Ikaw po ang pinagpalang linika ng Panginoon dahil sa ikaw ang pinili ng Panginoon na ipinagkaloob niya sa iyo ang sobrang napakahalagang bagay na ito. Ito ay nangangahulugan dahil sa mahal kayo mismo ng Panginoon. Congrats sa iyo, sister. Welcome. Sister Rosana, pwede na po kayong mag-out. I-chat kita yung mga next step na gagawin mo, ha? Okay po.